Hapon na, pero walang tigil ang ulan. Wala pa kaninang umaga. Nagluto ako ng puto, pero mas bagay tawagin itong bibingka. Binibili ko lang talaga ito eh. Dahil masarap, sinubukan kong gawin. Mahirap lutuin. Pero nung matikman ko, ang sarap talaga. Tuloy, yung manukan ko, hindi ko na malayan. Binahan na pala. Welcome to my office. Bata pa ako, mahilig na talaga ako sa bibingka. Lalo na yung ginawa sa kamoting kahoy. Binibili namin ito dati, parang 25 centimos lang. Hindi naman talaga namin nakakita kung paano nila ginagawa ito eh. Ito lang, nung mauso ang social media, yung Facebook, yung YouTube, saka ko lang nakita, saka ko lang nalaman na ganito pala kadaling gawin. O, wag niyo akong pagkakamalian ha. Di ba pag may napapanood ko isang bagay, halimbawa may ginagawa, parang tingin mo basic eh. Tingin mo napakasimple lang. Totoo naman yun. Madali lang talaga gawin. Pero ang susunod na tanong, may oras ka ba? Kaya mo bang isakripisyo yung pasok mo sa trabaho, sa opisina, para lang gumawa ng bibingka? O, di ba? Tsaka mo lang marirealize yung basic requirement pala para makagawa ka ng isang bagay. Kailangan may panahon ka. O siya, baka kung saan pa mapunta ang usapan natin. Sa vlog na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng putok o bibingka mula sa simula. Yung simula talaga na pati yung gagamitin mo, igagawin mo ha. Ang primitive kasi na ginagawa dito, yung sinauna, hindi sila gumagamit ng steamer. Ang ginagamit nila rito yung bao. Hiningi ko lang sa palengke yan ha. Asya na siguro ito. Ang ginawa ko doon kanina, kinahid ko yung loob, yung labas, kinayas ko rin. Tapos binutasan. Yung idea na yun, pinanood ko lang yun ha, sa YouTube. Matagal din palang gawin. Pagtsatsagaan mo talaga. Tapos yung kamote na yan, hiningi ko lang yan ha. Pero mas mahirap yung pupuntahan mo, maghuhukay ka. Lalo pa, nasa gitna ka ng bagyo. Oh, wala pa tayo sa kalahati niyan ha. Ang susunod yan, yung pinaka-interesting talaga. Yung parte na gustong-gusto kong gawin. Dito kasi sa ginawa kong gadgaran, medyo pumalpak ako dyan. Napaka-pino, kaya nahirapan akong pigain. Kailangan pang gumamit ng face towel. Yung feeling, yung palaman, etong pinakamasarap. Masyado lang nga haba kung ipapakita ko pa. O, ito na yung pinaka-exciting na parte na pinakagusto ko sa lahat. Dito nagsimulang ma-invento yung steamer. Ang pinanselyo ko dyan, harina eh. 10 piso bumili ako, tapos minasa, at siyang dinikit ko sa lahat ng gilid para pag kumulo, yung kanyang hulab, talagang dun lang lalabas sa butas ng bahaw. Yan. Isa sa dahilan kung bakit gusto kong gawin ito, yung binibili mo kasi, limitado yung palaman. Pero pag ikaw ang gagawa, kahit punuin mo ng palaman, bahala ka. Mabilis lang lutuin ito ha. Sa tansya ko, 5 minuto lang bago sa babaliktarin mo para yung kabila naman ng maluto. Sa totoo lang mga ka-office, talaga nakakapagod ito. Pero pag nakakita mo nang malapit ka na matapos, yung ginagawa mo, malapit mo na matikman, nawawala ng pagod mo. Yan oh. Napalaki pa lang mga ginawa ko. Kasing laki na ito ng Big Mac eh. O yung Champ, o yung Whopper. Alam niyo yun? Marami pa sana natitirang kamote. Kaya lang, pagod na ako maggadgad. Pati yung pagpipiga. 4 na piraso na gawa ko eh. Yung 2 dyan, binagtakan ko na. Tapos yung 2, yun yung pinamigay ko. At sa kagat na yan, kasama ang alaala. Nung bata pa kami, magkakapatid. Bumibili kami niyan, kumakain kami sabay-sabay. Hindi ko akalain, balang araw, magagawa ko rin pala. Ang pinagkaiba lang, mas malaki, mas masarap, mas maraming palaman. Nakaka-4 na kagat na ako niyan. Yung 5, doon ko lang naalala. Yung aking manukan, binabahan na pala. And that's all for today's video. Maraming salamat sa inyong panonood and welcome to my office.